kontrata ay isang matibay na pagpapatunay sa napagkasunduan ng dalawang tao o higit pa. Hindi lang ang kontratang nakasulat ang may laban kundi ang kontratang verbal o napag-usapan at napagkasunduan. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang hindi sumunod sa isang kontrata? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Karina. 2 years and 5 months na ang nakakalipas nang mangyari ang kwento ko. 20 years old ako noon at kakagraduate ko lamang po ng kolehiyo pero maswerteng nakapagtrabaho agad. At ang mas swerte po ay nalalakad lang ang layo ng opisina ko sa bahay namin. Kaya palagi po ako naglalakad papasok at pag-uwi sa trabaho. Hindi ko na lamang po babanggitin kung ano ang trabaho ko at saan, medyo mahigpit po kasi sila sa paggamit ng pangalan ng kumpanya. Kaya mas mabuti pa na huwag ko na lamang banggitin. Ang kwento ko po ay may kinalaman sa pamilya ko. Hindi naman po kami mayaman pero masasabi kong sapat lang ang kabuhayan namin. Ang tatay ko po kasi ay ipinagkasundo ako sa anak ng isang kaibigan. Na tulad namin ay sapat lamang din ang buhay. Kaya masasabi ko pong hindi ako ipinagkasundo sa kayamanan kundi sa pagkakaibigan lamang ng tatay ko at ng tatay ni Terence. Si Terence po ang ipinare sa akin ng tatay ko, Papa Dudut. Mahal ko si tatay kaya wala naman po sanang problema sa kagustuhan niya. Kaso ang problema ay na kay Terence mismo. Ubod po siya ng yabang at napaka-selfish. Mas matanda po ng 2 taon sa akin si Terence at sang-ayon siya sa kagustuhan ng magulang niya tungkol nga po sa pagkakasundo sa amin. Kaso ako naman po ang may problema doon. Kasi dahil nga po sa ugali niya ay wala akong kaamor-amor kay Terence. Kahit po yata pakikipagkaibigan ay ipagdadamot ko sa kanya. Kasi nga po ay hindi po ako magsasawang ulit-ulitin na sobrang pangit po ng ugali niya. Sinabi ko na po kay tatay ang tungkol sa ugali niya pero si tatay ang sinasabi lagi ay hayaan mo na at magbabago din yon. Bata pa kasi. 22 years old na siya noon, ano pa ang bata doon? Maski isip niya ay hindi ko ihahambing sa bata kasi baka mas nakakapag-isipan ng tama ang isang bata. Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Ipinipili talaga ni tatay sa akin si Terence. Lulubayan niya lang daw ako kapag may ipapakilala ako sa kanya na magugustuhan niya at makikitaan niya na mga ugaling hinahanap niya. Nawindang ako sa mga sinabi ni tatay na yon. Ano bang ugali ang hinahanap ni tatay? Yung mayabang at selfish din katulad ni Terence? E di parang si Terence pa rin yon kapag nagkataon. Mahirap iwasan si Terence, Papa Dudut, para siyang mantsa. Ang hirap tanggalin. Kahit taguan ko ay nakakaradag at nakakaradar pa rin siya, Papa Dudut. Salamat, wala yung asungot. Nakakapagod din magmadali, matakasan lang yung buraot na yun. Karina! Ay! Buraot na asungot! Ano? Ha? Anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, itong papel na hawak ko baka malukot. Bakit ba kasi nanggugulat ka? Gulat? Hindi kita ginulat. Malambing nga pagkakasabi ko ng pangalan mo eh. Bakit ka kasi biglang sumusulpot? Karina naman. Kanina pa ako pasalubong sa'yo eh. Ikaw tong doon nakalingon sa likod mo. Ano ka, sigbin? Anong sigbin ang sinasabi mo? Sabi kasi yung sigbin, laging sa likod nakatingin. Ewan ko sa'yo, pauso ka. Si tatay may sabi nun. Sabi daw sa kanya ng lola niya. Eh di suluhin nyo na lang yung impormasyon. Para sa pamilya nyo pala yun eh.
Pero magiging isang pamilya na tayo, di ba? Bakit? Sinabi ba sa'yo na tsuhin pala kita? Pilosopo ka naman masyado. Alam mo na ang ibig kong sabihin sa magiging pamilya na tayo. Pamilya mo kaya yung mukha mo? Oh, ang sweet. Sweet ba? Sumakit sana ang ngipin mo. Suplada mo naman. Bakit ba kasi nagpakita ka pa? Mas gusto mo bang invisible ako? Pwede ba? Yung forever sana. Sige ka. Pag invisible ako, nanakawan kita ng halik. Subukan mo. Nanakawin ko din buhay. Ang morbid mo naman. Wow, pa-morbid ka pa dyan ah. Ganyan talagang gwapo. Inglesero. Eh bakit ka nag-i-Ingles? Grabe ka naman. Pangit ba ako? Hindi ko nasasagutin yan, baka masaktan ka. Sa dami ng sinabi mo sa akin na masasakit noon pa, manhid na ako. Hindi ka manhead. Wow! Compliment! Hindi ka naman talaga manhead. Salamat! Hindi ka manhead. Makapalang mukha mo. Bakit naman nadamay ang mukha ko? Pag-uusapan ba natin yan? Bakit ba kanina mo pa sinasabi yan? Hindi naman ako pangit ah. Sabi nino, Sabi ng mama ko. alam mo naman ang mga magulang handang magsakripisyo para sa anak. Sakripisyo? Oo, sinasakripisyo nila ang maging sinungaling. Grabe ka. Nanay ko na yan ha. Kasalanan mo kasi. Dahil sa'yo nakakapagsinungaling sila. Alam mo, may gusto ka talaga sa akin. Kapal mo. Ganyan ang mga may gusto. Lagi nagpapakipot. Wow, iba ka. Aminin mo na kasi. Sige, pustahan na lang tayo. Go! Mapapatunayan mong may gusto ako sa'yo? Paano? Pag hindi kita nakita ng 7 taon, siguro dun mo iisipin na may gusto nga ako sa'yo. Ha? Ano? Anong ano? Pustahan? Anong pustahan doon? Parang tinataboy mo ako. Ay, matalino ka din pala ng konti. Bakit? Binabawi ko na. Tanga ka pala talaga. Adios. Ayan ang bahay ko. Dalawin kita ha. Sige, kahit takot ako sa multo, dalawin mo ko. Adios! Uy, anong multo? Karina! Papadudot habang tumatagal, lalo akong naiinis kay Terence, padagdag ng padagdag. Hindi ako napupuno kundi punong-puno na. Sa totoo lang ay nakakapuno na ako ng daan-daang galon ng pasensya sa kanya. Sa totoo lang ay may itsura naman si Terence. Kaso nga ay natatabunan noon ng kakapala ng mukha niya ang itsura niya. Ginaw na ginaw ako kapag kausap ko siya at nuknukan kasi ng presko. May mga naisip na akong paraan kung paano ako tatantanan ni Terence pero lahat ay walang epekto sa kanya. Kaya doon ako sa ultimate plan ko, yon ay yung maghanap ng boyfriend for hire. Magpapanggap siya na boyfriend ko. Meron naman akong sigurong papayag kasi may talent fee naman na involved. Dahil nga po may talent fee ay naisip ko nga po ay humanap ng lalaking nagtatalent sa mga pelikula or TV. Sa social media ay may mga group page na mga audition. Kaya nag-scroll ako doon ng potensyal na pwede kong kausapin at pagpanggapin. May mga nakita ko at hinanap ko ang sarili nilang page sa social media. In other words, papadudot ay nag-stalk ako ng mga tao. Ewan nga po dahil si Terence na yon ay nagawa ko tuloy ang mga bagay na yon hanggang sa nagbunga po ang pag-i-stalk ko. May natatangi po sa mga pinagpilian ko at yun po ay si Jonathan. 19 years old lamang siya noon. Bukod sa pagtatalent ay may part-time job siya sa isang bar bilang isang waiter. Kaya una po ay nag-message ako sa kanya at sinabi ko na kung pwede ba siya sa isang project for 1 month. Napa-fingers crossed pa ako noong una, sana'y mabasa niya. Pangalawa ay umoo siya. Pero natapos po ang araw nang hindi siya sumasagot hanggang sa inantok na ako. Nabigo ako. Sabi ko na lamang sa sarili ko na babalikan ko yung ibang nasa shortlist ko at sila naman ang ime-message ko kinabukasan. Saka ako nakatulog. Kinabukasan ay nagulat ako nang mag-check ako ng telepono at may reply na si Jonathan. Nasa trabaho pala siya kaya late na niyang nabasa ang message ko. Gusto raw muna niyang malaman ang detalye ng gagawin. Tinanong ko kung pwede ba kaming magkita ng 6:00 paglabas ko sa trabaho. Kaso dapat daw ay nasa bar na siya nang pinagtatrabahuhan niya ng 7:00. Kaya medyo hindi raw uubra yung oras. Kaya sabi ko na lamang ay pupunta na lamang ako sa bar
kung saan siya nagtatrabaho at doon kami mag-usap. Pumayag siya at sa kanya ibinigay ang detalye ng bar na pinapasukan niya. Pagkalabas ng opisina ay nag-early dinner na ako bago pumunta sa bar nila Jonathan, Papa Dudut. Maganda pala yung idea na kumain muna ako paglabas ng opisina. Kasi hindi ako nahahanap ng asungot na si Terence. Ano ba to? Sa buwisit ko sa ungas na yun, nagsasalita tuloy ako mag-isa. Eto na yung bar. Ayun, may nakatayo sa pinto. Parang dito nagtatrabaho. Excuse me, do you work here? Yes, ma'am. Ayun, may hinahanap kasi ako. Ma'am Karina? Hindi si Jonathan ang hinahanap ko. Teka, bakit alam mo pangalan ko? Ako po si Jonathan, ma'am. Ay, ikaw? Pasensya na, hindi kita nakilala. Pangit po ba ako sa personal? Aray, parang familiar yung joke mo ha. Parang galing sa taong kinaiinisan ko. Ay, sorry po, ma'am. Bad joke pala yun. Okay lang, mas maganda naman pakinggan nung sa'yo nang galing yung joke eh. Doon kasi sa taong kinaiinisan ko, nakakainis. Parang galit na galit po kayo dun, ma'am, ah. Hindi lang galit kundi galit na sobrang galit. Ay, wag na nga natin pag-usapan yung ungas na yun at baka masira yung gabi. Pag-usapan na lang natin yung sinasabi kong project. Pero bago yun, sagutin ko yung joke mo. Hindi ka pangit, kundi mas gwapo ka sa personal. Ay, salamat po, ma'am. Nakakataba naman po ng puso. Naku, change topic na. Baka ako pa ang maging dahilan ng sobrang pagtaba ng puso mo. Ma'am, Ata na lang po pala ang itawag niyo sa akin. Ah, okay. Mabuti, para wag mo na akong tawaging ma'am. Karina na lang. Kayo po. Ako nga. Okay, sige. Bago tayo magsimula, wag mo na din akong ipo. Okay. So, saan tayo? Medyo maingay sa loob, malakas ang tugtog. Kaya pinaayos ko na lang yung table sa labas. Doon kasi tumatambay yung mga ayaw ng maingay. May nagpupunta sa bar na ayaw ng Ano ba yung project? Nakakahiya. Order muna tayo. Ako rin naman ang kukuha ng order mo kaya pwede namang mamaya na paghanda ka na talaga. Oo nga no. Waiter ka pala dito. Natatawa ka na waiter lang ako? Ha? Hindi ganon. Biro lang. Umaarte lang ako. Ay, magaling ka nga umarte. Hindi ako nagkamali. Salamat. Kailan ba yung project? TV ba yan o pelikula? Hindi. Ah, indie film? Hindi. Teatro? Hindi din. TVC? Hindi. AVP? Hindi pa din eh. Medyo naguguluhan ako. Ah, event. None of the above. Parang nasabi ko na lahat ah. Ano bang project yan? Nakakahiya pero kukunin sana kita para umarte bilang boyfriend ko. Boyfriend? Magpapanggap ka lang. Kasi may nanggugulo sa akin eh. Sobrang kulit. Pag nakita niyang may boyfriend na ako, sigurado titigil na yun sa panggugulo. Anong mangyayari? Anong gagawin ko? Lunes hanggang Biyernes lang naman. Susunduin mo ako ng alas 5 pagkalabas ng opisina. Tapos sabay tayo, ihahatid mo ako sa bahay. Tapos pwede ka nang umalis, papasok dito sa trabaho mo. Ganun lang ang gagawin? Oo, basta kailangan magmukhang mag-boyfriend-girlfriend tayo. Parang ang mangyayari, isang oras mahigit lang ang trabaho ko? Mga ganun na nga. Ay sorry, hindi ko pa nasabi yung magiging talent fee mo. Okay na ba yung 10,000 pesos? 5 araw sa isang linggo? 4 na linggo at 1 and 1.5 hours lang? Sa totoo lang, malaki yung 10,000 pesos ha. Kasi maliit lang naman nakukuha ko sa pagtatalent eh. Talaga? So paano? Go ka? Oo, go na ako dyan. May kailangan bang pirmahan na kontrata? Kailangan pa ba? O itong verbal agreement na lang natin? Sige, okay na ako. Salamat talaga. Papadudod para akong nakapagsara ng isang malaking deal sa isang big time na kliyente. Ganon-ganon ang pakiramdam ko noong umoo si Jonathan para po kasi akong nag-propose kay Atan noong sabihin ko sa kanya lahat ng plano kong mangyari.
Sa totoo lang ay hindi ko siya nakilala noong nakaharap ko siya. Kasi totoo ang joke na mas gwapo siya sa personal. Gwapo na nga siya sa profile picture niya pero iba noong kaharap ko na siya. Maganda ang mata, mapusyaw ang labi, maputi siya, hindi gaya noong nasa picture. Siguro ay nag-swimming siya kaya maitim siya doon. Kung gwapo si Terence ay doble ang lamang ng kagwapuhan ni Athan at isa pa ay hindi siya hambog at selfish. Ayoko pong magsalita ng tapos pero yun po ang nakita ko sa kanya. Pero Papa Dudut, dinidescribe ko lang po si Athan, purely professional lang po ang usapan namin. Excited na po ako. Opo, excited akong buwisitin si Terence. Makakaganti na ako sa mga kahambugan niya. Ako naman ang magyayabang at ipagyayabang ko sa kanya, si Athan. Dumating ang unang araw ng pagpapanggap. Noong sinundo ako ni Athan sa opisina, nag-good luck pa ako sa kanya at para kaming mga artista na naghihintay ng sigaw ng direktor na action. Paghakbang ng paa namin, in character na si Athan. Ako naman ang medyo kinabahan pero kailangan kong pangatawanan para sa kakatahimik ng buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang sunduin ako ni Athan ay sobrang ngiti ko, Papa Dudut. Kaya kung magaling umarte si Athan ay napantayan ko yon kahit kinakabahan ako noong una. Ang naging motivation ko po kasi ay ang makita kami ni Terence. Mabwisit ko siya hanggang sa maglupasay na nga siya. Natatawa po ako sa iniisip ko kaya habang magkasama kami ni Athan, legit na legit po ang saya ko, Papa Dudut. Yung ngiti ko ay walang acting, galing po yon sa excitement. Naglalakad kami ni Athan at diretso lang ang tingin ko. Hindi ako lumilingon sa likod gaya ng dati, mas hinihintay kong makasalubong si Terence. Kung sakaling manggaling man siya sa likod ay makikita niya pa din ako kung gaano kami maglakad ng magkaakbay ni Athan. Pero believe ako kay Athan, Papa Dudut, kahit nung una natakot siya na baka nananakit daw yung pagseselosin niya. Pinutol ko ang sinasabi niya kasi hindi namin pagseselosin si Terence kundi buwibwisitin dahil wala namang kaming relasyon. Kaya nung medyo matakot si Athan ay inassure ko naman siya na hindi siya sasaktan ni Terence. Kasi mas malaki siya at may pagkaduwag naman yung mayabang na yon. Kahit po may takot si Athan ay hindi ko nakita yon sa itsura at sa kilos niya. Seryoso siya sa role niya. Serious actor ang loko. Pero nakarating kami sa bahay nang walang sumulpot na Terence. Bigo ang unang araw namin, Papa Dudut, pero isang buwan ang kontrata namin ni Athan kaya madami pang araw para buwisitin si Terence. Pagkahatid ni Athan ay pinaalis ko na rin siya kaagad at nagpasalamat naman siya kasi para hindi nga naman siya malate sa pasok niya sa bar. Pero naiinis ako noong gabi kasi nga hindi namin nakita si Terence. Kaya ako na ang gagawa ng paraan para siguradong makikita kami ni Terence ng harap-harapan sa susunod, Papa Dudut. Karina, Athan, mabuti nandyan ka na. ako na magdadala ng gamit mo. Wow, in character agad ah. Hindi naman, mukhang mabigat kasi ang mga dala mo eh. Akin na. Mga papeles yan. Sa bahay ko natatapusin para walang masyadong stress bukas. Ah, ganun ba? E di overtime ka niyan. Overtime, oo. Pero walang bayad. Ay, bakit ganun? Eh ako naman ang intrimitidang nagdala ng trabaho sa bahay eh. Ang sipag mo pala. Naku, para lang wala ako masyadong gagawin bukas. Yun lang yun. Pero sa totoo lang, pwede kong tapusin sa opisina yan para may overtime pay. Bakit di mo na lang tinapos? Kasi nakaset na ang araw na to. Makikita natin ngayon si Terence. Kaya kailangan ng mas extreme acting. Aha, okay. Sige. Tara na. Kung sa opisina mo pala tatapusin to, may bayad. Sana all. Bakit? Wala ba kayong overtime pay? Wala, fixed ang bayad. Kung ano na pag-usapang TF, yun na yun, kahit 24 hours pa ang taping. Ay, ganun ba? Teka, baka lumungkot tayo niyan.
Dapat masaya tayo pag nakita tayo ng boyfriend mo. Yuck! Hindi ko siya boyfriend. Ni hindi ko nga siya friend eh. Karina! Speaking of the devil, ayan na siya. Anong ibig sabihin nito? Ito, mga papeles yan. Huwag kang pilosopo. Anong ibig sabihin nitong may kakabay kang iba? Sino ba to, mahal? Mahal? Anong mahal? Sira ba ulo mo? Ako ba? Isa ka pang pilosopo ka ha? Di ko nasasagutin yung unang tanong mo kasi obvious naman kung anong ibig sabihin ng mahal para sa amin ni Karina. Pero yung pangalawa, ang sagot ko ron, hindi. Hindi sira ulo ko, pero nababaliw ako. Nababaliw ako kay Karina. Nakakainis ka. Nakakakilig kaya yung sinabi mo. Hoy! Huwag nga kayong maganyanan sa harap ko. Okay. Atan, baby. Dito tayo sa likod niya magganyanan. Hoy! Kahit sa likod, wag! Ano bang kalokohan to? Sino ka ba? Bakit mo tinataasan ng boses tong girlfriend ko? Girlfriend? Nung isang araw lang walang boyfriend yan. Tapos ngayon meron na? Ano to, himala? Walang himala. Kahit itanong mo kay Ate Guy. Tigilan mo nga yung pamimilosopo mo. You're adding insult to injury. Konyo pala tong kaibigan mo eh. Hindi siya konyo. Isa siyang monyo. Ano? Sabi ko, ba't ba nandito ka? Wala ka bang pupuntahan like hell? Ano? Like hello? Nakaharang ka sa daanan namin. Hoy ikaw, kung sino ka man, Atan, nice to meet you. wala akong pakialam. Tignan mo yung ugali mo. Tinatanong mo kung sino siya, tapos babastusin mo ang mahal ko? Tigilan mo nga yung kakamahal mo at Baka ano? baka masumbong kita sa tatay mo. Sumbongero ka pala eh. Eh di sumbongero. Tingnan natin kung anong mangyari pag nalaman ni Tatay Nol yung ginagawa mo. Huwag mo nga tawaging tatay no lang tatay ko. Hindi kita kapatid. Hindi talaga. Dahil magiging mag-asawa tayo. In your dreams and in my nightmares. Tara na, mahal. Sinabi ng tigilan mo yung kakamahal mo sa girlfriend ko. Girlfriend? May girlfriend ka dito? Nasaan? Nakakatakot, baka invisible din. Halika na nga baby, baka masira at masayang ang araw namin. Bye! Karina! Karina, bumalik ka! Karina! Isusumbong kita sa tatay mo! Papadudot, nakamarka sa diary ko na isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko yon. Kitang-kita ko ang mukha ni Terence, parang kulay pula na lobo na handang pumutok anytime. Galit na galit siya at ramdam na ramdam ko at katumbas ng galit niya ay kasiyahan ko. Masaya yata ang ginawa ko pero siya naman ang nag-umpisa. Ibinabalik ko lamang sa kanya at nagpasalamat ako kay Atan sa pagiging consistent. Hindi siya natakot kahit na gigil na itong si Terence. Pero syempre trabaho lang kaya pagdating sa tapat ng bahay ay pinaalis ko na kaagad siya. Si Terence naman ay hindi nagsinungaling. Ginawa niya yung banta niya. Nagsumbong nga siya kay tatay at ang bilis nga po eh. Pagka-uwi ko'y alam na kaagad ni tatay as in agad-agad. Syempre po ayon nabulyawan kaagad ako ni tatay. Habang si nanay walang sinasabi pero tango ng tango sa pagsang-ayon sa mga sinasabi ni tatay. Lingon ako ng lingon sa paligid naghahanap ng kakampi kaso'y 3 lang pala kami sa bahay. Sayang nga po, sana'y hindi ko muna pinauwi si Atan para may kakampi ako. Hindi naman hinahanap ni tatay kung sino yung sinumbong ni Terence na boyfriend ko. Mas nakafocus siya sa pagsasabi na dapat si Terence ang boyfriend ko. Paulit-ulit siya papadudot at masusuka na nga po ako noon, pinigilan ko na lamang. Hindi niya pinapakinggan ang sinasabi ko na hindi maganda ang ugali ni Terence. Kesyo magbabago naman daw yung tao. Kesyo kaya nga daw ako nandun ay para turuan ng Terence na yon. Gusto kong sabihin kay tatay na pag-aralin niya na lamang ulit si Terence para mas maturuan ng teacher. Pero sigurado po ako na kapag sinabi ko yon ay mas malaki at mahabang sermon pa ang magaganap. Natapos ang gabi na pasok sa kanan, labas sa kalawang tenga ang mga sinabi ni tatay. Kasi kung dadamdamin ko pa ay sasama ang loob ko. Total sa huli ay ako pa din naman ang masusunod. At sa huli ay hindi si Terence ang nakikita kong kasama ko. Pero may nagawa ko na alam ko
na napakasama, Papa Dudut. Oo, maaayos yun. Papunta na ako. Maaga akong papasok para ayusin yung mga kailangang ipasa ngayon. Oo, matatapos yun bago magtanghali. Karina! Oo, basta ako nang bahala doon. Uy, Karina! Kung alam ko lang sana, inuwi ko na lang kahapon. O sige na, malapit na ako sa opisina. Karina! Bakit ba? Kanina ka pa tawag ng tawag, nakita mong may kausap ako sa telepono. Ay, sorry. Nakikita mo naman tapos hindi ka pa din tumigil. Sorry. Ano bang kailangan mo? Maga ngayon na. Mamaya pang trabaho mo. Yun nga sana yung itatanong ko kung tuloy ba tayo mamaya. May event kasi sa bar. Pinapapasok kami ng maaga. Pero kung tuloy tayo, sasabihin ko na lang sa manager namin na hindi ako makakapasok ng maaga mamaya. Yun lang? Ha? Anong yun lang? Pwede mo namang i-message yan. Nasa iyo naman yung number ko. Actually, nag-message ako sa'yo ilang beses. Kaso hindi mo sinasagot. Hindi mo ata nababasa. Kaya sabi ko, tanungin na lang kita ng personal. Sa susunod, pag wala namang kwenta, wag mo na akong guluhin. Sorry. Sige, babalik na lang ako mamayang hapon. Karina! Terence? Oh, parang gulat ka. Bakit ka nandito? Galing ako sa inyo. Kakaalis mo lang daw. Kaya hinabol kita. Ano bang kailangan mo? Ihatid kita. Kaya ko ang sarili ko. Mukhang nag-away kayo ng boyfriend-boyfriendan mo ah. So, ex-boyfriend-boyfriendan mo na siya? Ano sabi mo? Una, boyfriend ko siya. Period. At pangalawa, hindi kami nag-aaway. We, ayun oh. Ang lungkot. Sinigawan mo. Malayo pa lang ako, dinig ko na eh. Oo, ka. Hindi ako sumisigaw. Kaya siya umalis, bibili daw siya ng bulaklak para sa akin. Bibili siya ng bulaklak pero sinasabi niya sa'yo? Nagpapaalam? Nakakatawa naman yun. Bakit ba gusto mo kaming mag-away? Aminin mo na kasi. Atan! Oo, halika. Mamaya ka na bumili ng bulaklak. Gulong-gulo ang boyfriend-boyfriendan mo oh. Tumahimik ka nga. Boyfriend ko siya. Kaya tigilan mo ng pag-epal. Bakit? Mamaya ka na bumili ng bulaklak. Bulaklak? Oo. Tara na muna, nagbago isip ko. Ihatid mo muna ako sa opisina. Kasi baka may unggoy na sumabay. May unggoy dito? Huwag kang magmaang-maangan. Alam mong ikaw yon. Baby, mamaya kain tayo sa labas ha? Huy! Ha? Kain tayo sa labas mamaya. Huwag mong kausapin. Gulong-gulo pa yan sa sigaw mo. Sinabi nang hindi ko siya sinigawan eh. Sabihin mo nga, baby. Ha? Oo, hindi niya ako sinigawan. Kita mo na? Bakit ganyan ka ngayon? Hindi ka naman ganyan nung una kitang makita. Matapang ka nun eh. Masama lang pakiramdam ko. Karina, pwede ba hindi muna kita sunduin mamaya kasi masama talaga pakiramdam ko eh. Ha? Ano ka ba naman? Oh, LQ uli. Don't worry. Ako nang susundo sa'yo mamaya. Tumigil ka nga. Mag-overtime ako mamaya kaya manahimik ka na lang sa bahay nyo. Bakit ba ayaw mo? Alam ko naman na wala kayong relasyon. Kitang-kita ko kanina. Bakit ka ba nakikialam sa amin? Saka napakamarites mo naman at nakikinig ka sa usapan namin. Pwede ba tantanan mo na yung girlfriend ko? Tara na, mahal. Kahit masama pakiramdam ko, ihahatid na kita sa opisina nyo. Tsaka mamaya, susunduin din kita. Mabuti pa nga. Tara na. Oh, ano ka? Mga sinungaling kayo. Karina, isusumbong kita sa tatay mo. Papa Dudut, tahimik si Atan noong hinatid niya ako sa opisina. Sobrang sama na ata ng ugali ko at nag-guilty ako sa ginawa ko kay Atan noong bago dumating si Terence. Pero sa huli ay sinalo pa rin niya ako, Papa Dudut. Ganun po talaga ako, Papa Dudut, pag may problema sa opisina ay nakakalimot ako sa sarili ko. Pag mainit ang ulo ko. Noong oras na yon ay si Atan ang nakaharap ko kaya sa kanya ko nabunto ng init ng ulo ko. Pero sa totoo, secondary lang yung problema sa opisina. Kaya ko naitaboy si Atan ay parang nagiging pamilyar na siya sa akin. Alam mo yun, Papa Dudut, masyado na siyang feeling close.
Message siya ng message, parang masyado ng clingy. Kaya hindi ko na binabasa ang mga message niya. Trabaho lang kasi ang dahilan ng pagsasama namin at hanggang doon lamang po yun. Ayoko naman pong pangunahan ang kung anong iniisip niya. Baka mukha naman akong nagmamaganda. Kaso minsan kasi nagme-message siya sa akin ng kumusta, ano ang ginagawa mo at kumain ka na ba? Ayoko po ng ganon. Kung pag-uwi niya sa bahay niya ay hindi pa rin siya makawala sa karakter niya bilang boyfriend ko. Ako naman po ay naka-move on na kaagad. Kaya dapat yung mga ganong galaw at salita Papa Dudut ay hindi na mangyari. Papa Dudut, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Pakiramdam na sobrang nagpakaba sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dudut, ilang beses pang nangyari ang ganon. Palagi kong nababara si Atan kapag nagmemensahe siya o pag nakikita ko siya sa oras na hindi namin napagkasunduan. Ewan ko ba kung bakit umiinit ang ulo ko at napapahiya ko siya palagi. Siguro napagod na din si Atan kaya tumigil nang mag-message at sa tuwing magkikita kami ay saka na lang siya aarte pag nandyan na si Terence. Hindi na siya katulad nung dati na sa pagkikita pa lang ay in character na kaagad siya. Boyfriend agad-agad at totoo kung umarte. Okay sa akin yung una na umaarte na kaagad siya sa pagkikita pa lang namin. Pero nagiba na nga siya, Papa Dudut. Siyempre, aminado naman po ako na ako ang dahilan. Hindi namin madalas nakikita si Terence, paminsan na lamang pero siyempre asartalo pa din siya sa tuwing makikita namin siya. As usual ay sumbongero pa din kay tatay kaya madalas akong mabulyawan sa tuwing uuwi ako. Doon na ako pinilit ni tatay na iharap ko na sa kanya yung sinasabi ni Terence na boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Atan kasi hindi naman yon kasama sa kasunduan namin. Ito naman pong si Terence, kaya pala paminsan-minsan na lamang naming nakikita ay may iba palang ginagawa. Salamat sa pagsundo. Trabaho ko to. Pasensya ka na nung isang araw ha. Hindi na ako nakapag-sorry sa'yo kasi ang dami kong iniisip sa opisina eh. Kalimutan mo na yon. Salamat. Pasensya na uli. Kumusta na pala si Terence? Ginugulo ka pa rin ba? Medyo. Matatapos na yung isang buwan. 5 araw na lang. Sana tumigil na siya bago matapos ang buwan na to. Bakit? Ha? Bakit kailangan ng tumigil ni Terence? Hindi ba yun naman ang pakay natin? Tsaka 1 buwan lang ang kontrata ko. Hindi ba pwedeng ma-extend yun? Di ko alam. Medyo mapapaaga na pasok ko sa bar eh. Ganun ba? Pasensya na. Naiintindihan ko. Salamat, naiintindihan mo. Atan, may sasabihin sana ako. Ano yun? Kasi hindi to kasama sa pinag-usapan natin. Pero pwede ka bang pumunta sa bahay bukas? Sa inyo? Bakit? Si Papa kasi gusto ka daw makilala. Ganun ba? Gusto daw niyang makita ang sinasabi kong boyfriend. Kailangan maiharap kita kasi nagdududa sila na hindi kita talaga boyfriend dahil nga sa sumbong ni Terence. Sige, walang problema. Talaga? Salamat maraming salamat. Wala yun. Oh, nandito pala kayo. Kunwari ka pa, sinusundan mo naman talaga kami. Ano na naman bang problema mo? Ako wala. Ikaw ang may problema. Wala siyang problema, akong may problema at ikaw yung problema ko. Hoy, baka pwedeng wag mo nang guluhin si Karina. Marami naman diyang iba eh. Bakit ka nakikialam kung sinong gugustuhin ko? Alam mo Terence, kahit anong gawin mo, hindi magiging tayo. Walang tayo. Ang meron ay ikaw. Ikaw mag-isa. Kaya tantanan mo na kami. Tara na, mahal. Teka, baka maging interested ka sa sasabihin ko. Ano ba yun? Sabihin mo na nga para makauwi na kami.
Alam mo bang hindi nakatapos ng pag-aaral yung kasama mo? Sino naman may sabi sa iyo niyan? Basta may pera, pwedeng malaman ng lahat. Anong sinasabi mong di ako nakapagtapos? Tapos ako ng high school. High school? Yan ang ipagmamalaki mo sa papa ni Karina? Nakakahiya naman. Wala kang pakialam. Nag-e-extra ka pala sa TV at pelikula. O ano ngayon? Karina, alam mo bang naisiping na to ng ilang bading? Hoy, hindi totoo yan. Mga kasama mo na rin na nagsabi. Sinong kasamahan? Iharap mo sa akin para pagbuhulin ko kayo. Alam mo din ba, Karina? Nasa bar na pinagtatrabahuhan yan, hindi lang waiter yan, tumitable din yan. Callboy yan. Sira ulo ka! Sige, saktan mo ako. Baka gusto mong sa kulungan tumira. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mong sirain ang buhay ko. Sinong sumira? Eh, ikaw ang gumawa ng mga bagay na yun sa buhay mo. Hindi nga totoo yun. Oh, iniiwan ka na ng abogado mong walang nasabi. Karina, sandali! Karina! Goodbye, mapagpanggap! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Terence. Ewan kung bakit ako naapektuhan sa mga kasiraan na nadinig ko tungkol kay Atan. Napakasama ko naman kay Atan at hindi ko man lang siya na ipagtanggol kay Terence at iniwan ko pa siya sa ere. Pag-uwi ko naman sa bahay ay alam na agad nila Papa ang tungkol sa mga sinabi ni Terence. Dahil sa mga nalaman nila ay bigla na lamang naplano nila Papa ang tungkol sa kasal namin ni Terence. Wala na daw atrasan. Naiinis ang pagpilit ni Papa. Kaya habang nagpaplano sila ay nagplano din ako. Sinakyan ko lamang ang mga sinasabi nila para hindi sila makatunog sa pinaplano ko. Nang maayos ko na ang lahat ay tumakas ako. Hindi na ako umuwi isang araw noong pumasok ako sa trabaho. Yung mga araw na hindi na ako nasusundo ni Atan ay si Terence na ang sumusundo sa akin. Pinasakay ko rin si Terence noon na okay kami. Kaya noong araw na tumakas ako ay sinabi ko na mag-overtime ako at sunduin na lamang ako ng 9:00 ng gabi na ginawa naman niya. Pero ang hindi niya alam ay wala namang magaganap na overtime. Umalis ako makalipas ang 1 oras na kinamdam muna ako na baka nasa paligid lamang si Terence. May dala akong maleta, Papa Dudut, at doon ko inipon ang mga damit na dinadala ko sa pang-araw-araw kapag pumapasok ako. Yung araw na umalis ako ay ang last day ko sa opisina. Inayos ko lahat ng kailangan in advance. Kaya nung humingi ako ng leave sa opisina, sabi ko ay mawawala ako for 2 months ay pinayagan agad nila ako. Yun nga lang, walang bayad ang leave ko pero okay lang. Basta alam kong makakabalik ako after 2 months. Papa Dudut, hindi ka maniniwala kung saan ako unang tumakbo noong umalis ako. Atan, Anong ginagawa mo dito? Madumi dito. Atan, sorry. Sorry saan? Hindi kita na ipagtanggol sa mga sinasabi ni Terence. Wala yun. High school graduate lang naman talaga ako eh. Kaya ganun talaga. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Ah, hindi ba? Kaya pala nag-walk out ka habang minamalita ko ni Terence. Sabi ko nga sa'yo, wala yun. Hindi naman yun first time na nangyari sa akin eh. Kahit sa pag-extra ko, nagaganon din naman ako. Kaya manhid na ako dyan. Patawarin mo ko. Napakasama akong tao. Hoy, huwag mo nang sisihin sarili mo. Ako naman yung hindi nakapagtapos eh. Pero gusto ko lang linawin at sabihin sa'yo na wala akong sinipingan kahit saan, kahit kailan, kahit na sino. Maraming indecent proposal pero wala akong pinatulan. Kahit dito sa bar. Nakikipagkwentuhan ako pero hindi ako sumasama. Kasi trabaho lang yung ipinunta ko rito. Naniniwala ako sa'yo. Salamat kung ganun. Sige na, pasok na ako. Sandali, ibibigay ko lang yung pinag-usapan natin na 10,000. Okay lang, hindi ko kailangan yan. Tinulungan lang talaga kita kasi naawa ako sa'yo. Sa kwento mo tungkol kay Terence. Pinaghirapan mo to. Kung pelikula yung ginawa natin, kukunin ko talaga yan. Kasi pinaghirapan ko yun eh.
Pero nung una pa lang, sinabi ko na talaga sa sarili ko na hindi ko kukunin yung ibibigay mo. Mas lalo pa ngayon kasi kung kukunin ko yan, parang pinatunayan ko lang yung sinabi ni Terence na binibenta ko talaga yung sarili ko. Huwag mong isipin yun. Naniniwala ako na hindi ka ganon. Kasi naniniwala talaga ako at hindi para lang masabing naniniwala ako. Naniniwala din naman ako sa'yo. Kaya wag mo nang ipilit yung pera. Sige na. Atan, may isa pa akong sasabihin. Ano yun? Sabihin mo na lahat bago ko pumasok. Atan, hindi ko alam kung paano nangyari pero napatunayan kong totoo ang nararamdaman ko. Mahal kita. Karina naman. Wag mo naman akong ginaganito. Maawa ka naman sa akin. Sobra na yung pangmamaliit na natanggap ko eh. Totoo ang sinasabi ko. Karina, please. Tama na, pwede ba? Sabi ko na nga ba dito ka pupunta eh. Terence, Halika na. ayoko. Anong ayaw mo? Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Hindi ako sasama sa'yo. Halika na. Ano ba? Nasasaktan ako, Terence! Hoy, ano ba? Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito. Iwan mo na kami, Terence. Ay, sasama ka talaga dyan? Oo. Halika na, hinahanap ka na ng papa at mama mo. Ano, magsusumbong ka na naman? Bakit pa ako magsusumbong? Eh binigay nila lahat sa akin ng kalayaan pagdating sa'yo. Pwes, kayo ni na mama at papa ang magsama. Pwede ba wag kang gumawa ng gulo dito? Mabuti pa umalis ka na. Sino ka para paalisin ako? Wala kang nga degree eh. Wala kang nga diploma. Pero mas may pinag-aralan siya kesa sa'yo. Anong silbi ng mga papel na hawak mo kung ganyan ang ugali mo? Walang problema sa ugali ko. Ang may problema, yung pagkatao nito. Hindi ka natatakot dito? Kung sino-sino pinapatulan. Hindi totoo yung mga sinasabi mo kaya hindi kita papatulan. Bayaran ka lang naman eh. Uy! Aray ko! Kulang pa yan para sa kabastusan ng bibig mo. Doon tayo sa bahay mag-usap. Halika na! Aray, masakit! Sumusobra ka ng sinaulo ka! Terence, tama na! Okay lang sa akin na bastusin mo ako. Pero wag na wag kang mananakit ng babae! Makahayop mo! Hayop ka! Ikaw ang mas masahol pa sa hayop! Atan, tama na yan. Halika na! Saan tayo pupunta? Ewan ko. Bahala na! Tara na! Papadudod sa ingay siguro ng tugtog sa loob ng bar ay walang nakaalam na may nangyayaring suntukan sa labas. Natalo po ni Atan si Terence. Noong tumumba na si Terence ay umalis kami ni Atan. Mabuti ay hindi pa umalis yung sinakyan kong taxi na pinaghintay ko dahil akala ko kasi ay mabilis lang ako noon. Gusto ko lang talaga sanang humingi ng tawad kay Atan. Ibigay ang pera at masabi ang totoong nararamdaman ko. Masabi ko ang gusto ko nang walang hinihintay na kapalit. Gusto ko lang masabi kay Atan lahat ng yon ng personal. Hindi ko alam na susulpot pala si Terence at may mangyayaring ganon. Papadudot, hindi naman pinuruhan ni Atan si Terence. Ilang suntok lang naman yon. Mahina lang po talaga si Terence. Kaya hindi ako nag-alala na baka kung ano ang nangyari sa kanya at malinis ang konsensya kong umalis. Opo, malinis ang konsensya ko kasi deserve naman niya yon. Siya naman ang humingi noon kaya nangyari yon. Dinala ako ni Atan sa bahay ng tiyahin niya. Medyo malaki ang bahay kaya may sariling kwarto na ibinigay sa akin. Doon ako tumigil ng 2 buwan. Si Atan ay pinakiusapan ko naman na huwag na munang pumasok dahil baka kung ano ang gawin sa kanya ni Terence. Sinunod niya ang sinabi ko at pumasok lang muli siya makalipas ang 1 buwan noong lumamig na ang sitwasyon. Tinanggap pa rin siya sa bar at nakiusap siya na kung pwede na siyang mag full time kasi wala nang balak magtanan si Atan sa TV o pelikula. Mabait ang may-ari ng bar at naiintindihan nito ang nangyari kay Atan kaya tinanggap niya muli ito at ginawa po niyang regular. Sila papa at mama naman po ay panay ang tawag at text sa akin. Sinasagot ko naman po ang mga tanong nila at sinasabing maayos naman ako. Pero hindi ko sinasabi kung nasaan ako. Kapag nagbe-message sila o tumatawag at tungkol kay Terence ang topic ay tumatahimik po ako. Hindi ko sila sinasagot. Kaya eventually ay tinigilan na nila ang pangungulit. Mas nanahimik po sila noong sabihin ko na matanda na ako
para mamili kung sino ang gugustuhin ko. Matapos nga ang 2 buwan ay bumalik na ako ng trabaho at umupa ng sariling apartment. Dinadalaw-dalaw ko na lamang sila papa at mama na natauhan na rin po sa wakas at tinantanan na ako tungkol kay Terence. Papa Dudut, makalipas ang 3 taon ay nakapag-asawa na si Terence. May spare pala ang papa niya na irereto sa kanya. Ewan ko ba doon kay Terence kung bakit umaasa sa reto. Anyway, buhay naman niya yon at siyang bahala. Ako naman po sa ngayon ay masaya kasama ang isang tao na sobrang nagpaligaya sa akin. Sa kasalukuyang panahon ay 1 taon ko ng anak si John o si Jonathan Jr., ang anak namin ni Atan. Papa Dudut, hindi po ako iniwan ni Atan, kaya ko po nasabi na ang anak ko lang ang kasama ko kasi po nasa ibang bansa siya sa ngayon. At doon nagtatrabaho. Matatapos na po ang 2-year contract niya kaya makakauwi na siya at makikita na ang junior niya sa June 2025. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan na mapakinggan ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ko. More power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Sa istasyon po ay may isang upuan na katabi ng isang maliit na tindahan. Ang upuan po na yon ay ang lugar sa amin na hintayan. Magkikita kami sandali habang chine-check ang bus bago umalis. Doon kami nakakapag-usap ni Nene at doon na kami nagbibili ng mga kailangang ayusin at asikasuhin sa bahay. Mga bilin para sa mga bata at syempre nagpapaalam sa isa't isa, Papa Dudut. Ang tindahan naman po sa tabi ng upuan na aming hintayan ay pag-aari ni Lola Gertrude. 79 years old po siya noon. Ang tindahan niya ay sari-sari store at tindahan din ng mga pasalubong. Maganda ang relasyon namin kay Lola Gertrude para siyang nanay sa amin. Siya ang kausap namin sa tuwing naghihintay kami na bumiyahe. Kaya alam na namin ang buhay ng isa't isa. Kaya hindi na talaga iba sa amin si Lola. Papa Dudut, ang pwestong tindahan ni Lola ay pag-aari niya. Nandun din ang bahay niya. Noong binabakuran na ang istasyon ay pinakiusap niya na huwag harangan ang harap ng tindahan niya. Para ang dating ay parang nasa loob pa din ito ng terminal, Papa Dudut. Oh, kumain ka na mabuti dyan, ha? Ubus na nga po eh. Naubos mo na? Ay, akin na yung plato mo at nabalagyan ko pa. Ayos na ako Lola, busog na ako. Iba ka talaga magluto ng champurado at tuyo. Ano ba naman ang ipinagkaiba ng luto ko? Ang sumapa din naman ang lasa ng mga yan matamis at maalat. Pero masarap talaga kasi punong-puno ng pagmamahal. Itong batang ito, oo, inuuto pa ako. Totoo yun Lola. O siya, sige, sinabi mo eh. Salamat po. Oh, saan naman? Sa lahat po. Sa lahat? Sa mga ginagawa niyo sa aming mag-asawa. Ay naku, ano ba naman yung isalo ko kayo sa pagluluto ko? Masaya nga ako at may nakakasalo ako eh. Hindi lang po sa mga luto niyo. Pati na po sa mga payo at pagmamahal niyo sa aming mag-asawa. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. At hindi ka na iba sa amin. Ikaw ang natitirang nanay namin ni Nene. O baka naman magkaiyakan pa tayo yan, ha? Eto, ipinagtabi na kita ng babaunin mo. Itong isa naman, ipapadala ko mamaya kay Nene para sa mga bata. At bago ka bumiyahe, kumain uli kayo ni Nene, ha? Sabayan mo uli yung asawa mo. Nakakahiya naman po. Nahihiya kang sabayan sa pagkain ng asawa mo. Hindi po. Ibig ko po sabihin, ito mga pabaho nyo. At pakain sa amin araw-araw. Ikaw na ang nagsabi na araw-araw. Kaya dapat sanay ka na. Ilang taon nang ganito tayo at masaya ako sa bawat pagluluto ko. Lalo na kung nakikita kong nagugustuhan yung mga luto ko. Talaga naman po kasing masarap. Oo na nga. Bakit hindi kayo magtinda din dito ng mga ganyan? Almusal o merienda? Ay nako, hindi ko na kaya.
Sa dami nitong tinda ko, baka mahirapan na ako. Kung sa bagay po. O ay teka, hindi ko pa kayo nakakumusta. Kumusta kayong mag-asawa ha? Yung mga bata, kumusta na sila? Ganun pa din po. Pinagkakasya ang kinikita para sa gastusin sa bahay, sa upa at sa pangangailangan ng mga bata. Kinakapos ba kayo? Nagagawa naman po ng paraan. O paano? Nag-a-advance po kami sa opisina. O kung kinakapos na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naku Lola, sobra na yung nagagawa mo sa amin. Ayaw na namin makaabala palalo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Kakasabi lang natin sa isa't isa na hindi na kayo iba sa akin at hindi na ako iba sa inyo. Bakit naiilang pa kayong lumapit? Baka abusado na po kami masyado. Ano pa yung sinasabi mo? Ibig sabihin lang yan Iba pa talagang tingin nyo sa akin. Hindi naman Lola. O pues, sa susunod na mga ilangan kayo, ay ako muna ang lapitan ninyo. Sige na nga po, huwag na kayo magalit. O ayan na ang bus ni Nene. Yan na nga po. Ayun na siya. Lola Gertrude! Ay, salamat sa Diyos at maayos ang biyahe. Kamusta ang biyahe? Maayos naman. Wala namang aberya. O maiwan ko muna kayo diyang mag-asawa ha. Kukuha lang ako ng tsampurado para mainitan naman ang sikmura ni Nene. O itong baon mo, baka makalimutan mo ha. Nene, itong isa naman iwi mo para sa mga bata. Ay, salamat la. O siya, sandali lang. Nakaayos ng mga kailangan ng mga bata. Mga alas 7 mo na sila gisingin. Kasi wala silang klase na alas 7. Alas 9 na ang klase nila ngayon. Ganun ba? May kailangan bang bayaran? Yung kuryente lang. Nandun na yung pambayad sa ibabaw ng aparador. O sige, ako nang bahala. Kamusta ka? Ayos naman. Walang bago. Pagod pero masaya naman. Tiis lang. Di ako umaangal ha. Masaya ako at para sa atin naman ang lahat ng to. Medyo mahirap yung hindi tayo nagkakasama ng buo pero kakayanin natin to. Oo. Salamat sa pangunawa. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako sa lahat na nangyayari sa atin. Heto na ang mainit at tsampurado. Papadudot maraming kwento sa bawat biyahe namin sa bus. May mga masasaya, nakakatawa, malulungkot, nakakatakot at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang buhay namin. Medyo hirap pa kaming bumawi dahil sa mga naging pangangailangan noong mga panahon na yon. Lalo pa't naglalakihan na ang mga anak namin kaya mas lumalaki na ang mga gastusin para sa kanila. Hindi sila maluluhong bata pero ang gastusin sa pag-aaral nila ay medyo palaki kasi ng palaki. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng pagsubok na dinaranas namin. Ang isa sa mga gusto kong matapos na ay ang pagsasalita namin ng schedule ni Nene. Dahil gusto kong maging normal naman na magkakasama kaming pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon. Lalo na ang mga kaarawan ng bawat isa. Alam ni Lola Gertrude ang lahat ng kwento sa buhay namin. Kaya naman lagi siyang nakaagapay para pagaanin ang nararamdaman namin ni Nene. May mga pagkakataon na sobrang ininda ko yung mga pasok namin sa buhay, kaya muntik na akong sumuko. Pero dahil sa payo ni Lola Gertrude, ay muling lumakas ang loob ko kaya ang laki ng utang na loob at pasasalamat ko sa kanya. Hindi din po perpekto ang relasyon namin ni Nene. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan pero dahil kay Lola ay mabilis naming naaayos ang lahat. Hindi lang mga payo ang naibibigay niya sa amin. Napapasaya niya pa kami sa mga kwento niya at syempre sa mga masasarap na niluluto niya sa tuwing madaling araw para sa aming buong pamilya. Sobrang mahal na mahal kami ni Lola Gertrude. Mabait naman siya sa iba pero iba talaga ang antas ng pagmamahal at pagtrato niya sa amin. Para niya kaming mga tunay na anak. Ang mga anak naman namin ay siya na ang nakilalang Lola dahil hindi na nila naabutan ang mga magulang namin ni Nene. Mabuti na naman namin or muli na naman naming naramdaman ang pagmamahal sa amin ni Lola Gertrude nang minsang ma-stranded ng biyahe namin dahil sa landslide. Sobrang nag-alala si Nene noon at halos hindi alam ang gagawin. Pasalamat talaga ako at nandun si Lola para alalayan at damayan si Nene ng panahon na yon.
mo naman yata masyado. Lola, Bakit parang ang haba ng mukha mo? Ano ba nangyari? Lola, kasi si Ito, Nandiyan na ba siya? Hindi ko napansin yung bus niya. wala pa po. Uy, ano ba nangyayari? Ano nangyari kay Ito? Lola, nagka-landslide po sa dinadaanan ng bus. Diyos ko, ano nangyari? Hindi naman po sila napano. Mabuti maagang nakahinto ang bus at hindi sa mismong landslide na pahinto. Ay, salamat naman. Pero kumusta siya? Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tinawagan lang ako ng opisina para ibalita ang nangyari. Pero wala naman daw bang nangyari sa kanila? Wala pong sinabi eh. Magdasal tayo na ligtas ang lahat. Kinakabahan ako, Lola. Ano ka ba? Maupo ka nga muna rito. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Anong gagawin ko, Lola? Ay basta umupo ka dyan at huminahon ka. Sandali. Ito, uminom ka muna. Salamat po. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Tiyak na tatawagan ka naman pag nakabalik na yung bus. Hindi po ako mapapakali sa bahay. Mga bata. Tulog pa po. Mamaya pang 7:00 ang gising nila. Mag-aalas 5 na. Matatagalan pa si Ito kung hahanap sila ng ibang ruta. Malayo po ang ibang ruta. Ang importante, alam natin na maayos sila. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Opo, pipilitin ko po. Ayaw mo bang umuwi muna? Maghihintay na po muna ako ng balita. Susubukan ko din pong tawagan si Ito maya-maya. Hindi kasi siya sumasagot eh. Baka naman may inaayos lang. Hintayin mo na lang at tatawag din yun. Lola, si Ito. Sagutin mo na. Hello? Nene, Ito, anong nangyari sa inyo? uminahon ka. Ayos naman kami. Sigurado ka? Oo, medyo malayo kami doon sa binagsakan ng landslide. Ay, salamat sa Diyos. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko lang masagot ang tawag mo kanina kasi naiwan ko sa loob ng bag itong cellphone. Kinailangan namin lumabas. Pinalabas ko muna ang mga pasahero. Kumusta naman ngayon? Eto, nakabalik na lahat sa bus. Wala nang nahuhulog na lupa o bato. Medyo payapa na. Paano mangyayari? Iikot ba kayo? Sabi dito, padating na daw ang mga maglilinis ng kalye. Anong plano nyo? Hihintayin na lang namin maklaro ang kalye at masabing ligtas na. Kasi kung iikot kami, ilang oras din. Kaya hihintayin na lang namin ito. Sige, basta maayos ka. Kumusta daw si Ito? Ay, nandito si Lola. Kausapin mo. Nasa estasyon ka na? Oo, hindi ako mapapakali sa bahay eh. Eto si Lola. Hello, Ito! Kumusta ka? Mabuti naman, Lola. Ligtas naman kami. Ay, salamat naman sa Diyos. Nag-aalala kasi itong si Nene eh. Kayo na po muna ang bahala sa kanya, ha? Sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Lola. Salamat po. Eto na uli si Nene. Hello? Matatagalan pa kami dito. Umuwi ka na muna. Pero, Hindi ako makakabalik sa oras. Walang kasama ang mga bata. Walang mag-aasikaso sa kanila bago pumasok. sige, uuwi na ako. Basta mag-iingat ka ha. Sige na, ingat ka rin pa uwi, ha? Sige, Ano daw? uwi na po muna ako. Mabuti pa nga. Mamaya dadaan ako sa inyo. Ihahatid ko itong niluluto ko. Nakakahiya naman, Lola. Di nasayang naman itong niluto ko. Basta umuwi ka na at dadaan ako doon mamaya. Sige na at baka magising na ang mga bata. Salamat, Lola. Papadudot na intindihan ko si Nene sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Kasi kung baliktad ang sitwasyon at ako ang nasa katayuan niya, ay mas aligaga pa siguro ako. Alam ko ang nararamdaman ni Nene kaya noong umayos na ang sitwasyon, maya't maya ay tumatawag ako sa kanya. Binabalitaan ko siya sa progreso ng nangyayari sa amin. Sinabihan ko siya na baka hindi na ako makatawag dahil paubos na ang baterya ng cellphone ko. May iba po kasing pasahero na walang cellphone ang nakikigamit para sabihan ang mga kamag-anak nila. Kaya mabuti na yung unahan ko siyang maabisuhan kaysa mag-isip na naman siya ng kung ano-ano kapag biglang hindi na ako tumawag. Natapos ang araw na yon, kahit nakahinto lang kami ay sobrang pagod na naramdaman ko. Ganon po talaga siguro kapag may kasabay na pag-aalala. Si Nene naman ay hindi sinasabi sa mga anak namin ang mga nangyari at mabuti na yung ganon, kesa naman pati yung mga bata ay mag-alala din. Nakabalik naman po kami ng maayos kasabay ng mga pasahero.
Naitawid namin sila sa hindi magandang pangyayari at ganon din kami ng driver ng bus. Dahil po sa delay ng mga biyahe ay mababago ang pag-alis ng bus. Damay kaming mag-asawa sa pagbabago na yon. Hindi muna babiyahe ang bus at maghihintay ng 1.5 araw bago muling umalis para sumakto sa tamang oras ng totoong biyahe nito. Palilipasin daw muna ang 1 araw para magkaroon din ng pagkakataon, Papa Dudut, na ma-check ang mga bus. Kaya dahil doon ay mababawasan ang sasahurin naming mag-asawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ganon ang nangyari, Papa Dudut, ay sinamantala na namin para makapagsama-sama kaming pamilya. Kumbaga po ay bittersweet ang nangyari. Kasi bawas ang sweldo pero masaya naman ang mga anak namin. Siyempre pati na rin kaming mag-asawa dahil mas mahabang oras ang pinagsaluhan namin. Dahil may konting pera naman ay namasyal kami at minsan lang naman mangyari yon kaya sinamantala na namin para sa mga bata. Matapos ang aktibidad namin ay dumalaw naman kami kay Lola Gertrude. Hindi lang kami ang naging masaya ng araw na yon kundi pati si Lola dahil noon lang din niya kami nakasamang buo ang pamilya. Ang dating bahay ni Lola ay may kalayuan sa istasyon kaya noong makita niya ang lupang katabi ng istasyon noon ay inupahan niya yon at paglaon ay nabili niya. Kaya matagal na talaga si Lola sa lugar na yon. Kahit mag-isa lang si Lola sa bahay niya ay hindi naman kami nag-aalala dahil halos nasa loob naman siya ng istasyon at ang istasyon ay 24 oras na binabantayan ang ng mga nagsasalitang security guard na hindi din iba ang tingin sa kanya dahil nga sa pinapakain niyang mga ito. Hindi ko makalimutan ang saya ni Lola ng araw na yon, Papa Dudut. Oh, para malungkot ka, Lola. Hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo ng sabay-sabay. Kayo mag-asawa tsaka ang mga bata. Medyo hindi maganda ang dahilan pero eto ginawa na lang naming masaya. Total, paminsan-minsan lang kami ganito. Ewan nga po kung kailan ulit mauulit to. Naku, wag na sana landslide ang dahilan. Oo nga. Kaya huwag kalilimutang magpasalamat sa Diyos. Lola, bakit ang dami mong niluto? Hindi naman namin sinabi sa'yo na dadalaw kami Oo nga, Lola. May bisita ka ba darating? Ay, wala naman. Ewan ko ba, pagkagising ko bigla ko na lang naisipan na magluto Yung pala ayan at dadalaw kayo. Kaya sakto naman ang pagluluto ko. Teka, nasa na ba yung dalawa? Nandun sa tindahan ni Lola. Sila na daw magbabantay. Naku, baka kung magkano ang mga sabihin nilang presyo malugi si Lola. Ay hindi, nakalista naman doon ang mga presyo kaya hindi sila magkakamali. Hayaan mo na sila kasi masaya naman sila at natutulungan pa ako. Salamat, Lola. Oh, saan naman? Ako nga ang natutulungan nila Kasi gusto talaga nung dalawang bata ang magtinda. Kaya ayun, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam kung magkano ang pasweldo ko sa dalawa. Ne, Oo, oras na. oo nga. Sandali, anong oras na? Alis na ba kayo? Relax ka lang dyan, Lola. Sandali lang po, Lola. O saan ba pupunta yun? Mamaya na kayo umalis. Sandali lang, Lola. 1, 2, 3! Maligayang bati! Oh, ano ba yan? Cake! Opo, at may dala kaming pansit. Luto ko po yan. Ano bang meron? Lola naman Birthday mo. Akala mo nakalimutan namin, Hindi nyo nga nakalimutan. Pero ako ang nakalimot. Si Lola talaga. Ay, totoo ang sinabi ko. Nawala talaga sa isip ko na kaarawan ko pala ngayon. Kaya pala ako nagluto. Seryoso ka, Lola? Oo nga. Kaya nga salamat sa pagpapaalala at sa mga dala ninyo. Ay, sandali. Tara, kumain na tayo. Sana magustuhan mo yung niluto kong pansit. Ay, oo naman. Ngayon ka lang din makakatikim ng luto ni Nene.
At natitiyak kong masarap. Maya-maya isasara ko na muna ang tindahan para makakain tayo. Pero konti na lang din at maiinin na ang kanin. Magkwentuhan na muna tayo habang naghihintay. Samantalahin natin na magkakaharap tayong tatlo. Madalas kasi isa lang sa amin ang nakakakwentuhan mo. Oo nga. Para sa tagal nating magkakakilala, ito pa lang ang pangalawang beses na nagkausap tayong tatlo ng magkakasama. Panglima, may 3 beses nung hindi pa tayo mag-asawa. Ay, oo nga. Ay teka, saan mo ba iniwan yung cake at pansit? Ang tagal nyo nang nandito, dun mo palang inilabas. Lola, iniwan muna namin kay Turing. Si Turing na gwardya. Ay naku, kailangan pala mabigyan ko sila ng handa ko. Okay na Lola, madami akong niluto at kasama na silang lahat. Kaya may iniwan kami doon para sa lahat. Talaga ba? Naku, salamat talaga ha. Lola naman, kulang pa yan sa mga nagawa mo para sa amin. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo, Lola. Hindi ako naniningil ha. Bukal sa puso ko ang lahat ng ginawa ko at gagawin ko. Alam namin yun, La. Kaya nga mas mahal ka namin. Ikaw nang tumayo magulang namin mula noon. Ay tumigil na nga kayo. Ako'y naiiyak na eh. Kaarawan ko pa naman ngayon. Ay, sorry Lola. May isa lang akong tanong. Ano po yun? Wala ba kayong dalang lobo? Papadudot na kalimutan namin ang trabaho at ang pagkaliban sa trabaho dahil sa saya ng araw na yon. Ang tagal na naming hindi nagagawa ang ganon at sa pagkakataon na yon ay kasama pa namin si Lola Gertrude. Sumakto pa sa birthday niya kaya nadoble ang saya ng araw na yon. Hindi magandang pangyayari ang landslide pero dahil nga po sa nangyari ay nagkaroon kami ng quality time bilang isang pamilya. Ang mga anak namin ay parang mga batang paslit ulit dahil ang naramdaman nilang saya ay hindi matatawaran. Kasama nila ng sabay ang nanay at tatay nila makalipas ang mahabang panahon. Pero alam namin na panandalian lang din yon. Matapos ang buong araw na yon ay babalik uli sa normal na kami sa normal naming setup. Pero ayaw namin na sumagi sa isipan namin yon, basta ang mahalaga ay sinulit namin ang bawat sandali noong araw na yon. Nakakabitin man ay naging sapat na para sa aming lahat. Ipinaliwanag namin sa mga bata na babalik na kami sa dating routine. Mababait ang mga anak namin kaya naintindihan nila kung bakit kailangan mangyari yon. Sa pagbabalik ng biyahe ay si Nene ang unang pumasok. Siyempre dahil doon ay balik ulit kami sa palaging pangyayari tuwing madaling araw. Ang umupo sa hintayan at makipagkwentuhan kay Lola Papadudut. O heto, naglugaw ako. Masarap yan. Sigurado naman po talaga. Wala naman kayong nilutong hindi masarap. Ayan ka na naman eh. Ay Lola, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ay nako, iba na nga lang ang pag-usapan natin. Kumusta kayo nung umuwi kayo kahapon? Diretso pa din ang saya. Sinulit po talaga namin ang bawat minuto na magkakasama kami. Ako din naman nagpapasalamat. Saan po? Dahil isinama ninyo ako sa masayang araw na yon. Aba dapat lang naman. Dahil kayo ang lola, nanay at best friend namin. Sana'y maulit agad yun ano. Pero sana hindi sa hindi magandang dahilan. Oo nga po eh. Ay hayaan mo, mangyayari uli yun. Mamarapatin uli ng Diyos na mangyari yun. Oo nga po. Aba itikman mo na nga yung lugaw at baka lumamig. Oo nga pala. Walang palya Lola. The best pa din. Nako, ayan ang tubig. Salamat Lola. Mamaya na ako magtitimpla ng kape at mainit din naman niya kinakain mo. Salamat ulit Lola. Sarap talaga. Siya nga pala, may sasabihin ako. Ano yun Lola? Iluluwas kasi ako ng Maynila. Kailan po? Pinaplano ko pa. Sa biyahe namin ni Nene ka na sumabay. Kami nang bahala sa pamasahe mo. Salamat ito ha. Inaayos ko pang mga kailangan bago ako lumuwas. Kaya hindi ko alam kung kanino ako sa inyo makakasabay. Siyempre kahit kanino sa amin kayo makisabay, hindi namin kayo pababayaan. Alam ko naman yon. Teka Lola, bakit ka nga ba luluwas?
Inaalala mo ba nung isang araw na may dumating na lalaki dito? Kailan po yun? Ay mali. Si Nene nga palang nakakita nun. Pero ayun nga, may dumating na lalaki dito. Abogado ng asawa ko na humahawak sa mga ari-arian na naiwanan niya. Bakit daw po? Yung bahay ni Lolo Caryo mo sa Maynila na pinauupahan namin. Dahil hindi na nga ako titigil doon, lalo na nung mawala si Caryo, pinaupahan ko para naman hindi maabandon at masira lang. Yung matagal nang nangungupahan doon aalis na. Aalis? Oo, ibang bansa yung buong pamilya niya, kaya iiwanan nila yung bahay. Pero maayos naman po ang pag-alis nila. Oo, kasundo ko ang pamilyang yun. Mababait din sila tulad nung kausap kong nangupahan. Kahit nga hindi kami nagkikita hindi sila nakakalampas sa pagbabayad buwan-buwan. Dinideposito niya sa bangko ko. Mababait nga po. At ang bahay, sabi ng abogado, maganda raw ang kondisyon. Pinapaayos pala nila nang hindi ako pinagagastos. Swerte nyo naman. Teka, ano po ang kailangan nyo ayusin sa Maynila? May bagong uupa? Ayun na nga. Hindi ko na kasi kayang asikasuhin pa ang lahat. Baka mamaya hindi katulad nilang makausap ko. Ano pong plano nyo? Plano ko sanang ibenta na yung bahay at lupa. Kaya kailangan kong magtagal sa Maynila para asikasuhin ang lahat. Kawawa naman ang abogado ko, magpapabalik-balik pa dito para lang sa mga kailangang pirmahan. Kung sa bagay po, saan kayo titira? Gusto kong lumuwas sa araw ng pag-alis ng mga dating nangungupahan. Una, para makapagpaalam at saka makapagpasalamat ako sa pag-aalaga nila doon sa bahay. Pangalawa, para doon ako titigil muna sa bahay habang inaayos pa ng abogado ko yung mga kailangan. Pero mag-isa kayo dun. Ay naku, wag mo ko alalahanin at may kakilala pa naman ako doon. Buhay pa naman ang ilang mga kaibigan namin ni Caryo, kaya wag ka mag-alala. Pero syempre, wala nang gamit sa bahay pagdating nyo. Meron pa. Iniwan na rin nila ang mga gamit at hindi naman nila mabibit-bit yun sa ibang bansa. Paano po yung mga gamit pag binenta nyo na? Naisip ko na nga yan. Ipapadala ko dito yung mga kayang ipadala at ibibigay ko sa inyo. Po? Wag ka na magtaka. Kayo lang naman ang tinuturing ko kamag-anak dito Isa pa, kumpleto naman ako dito sa bahay. Kaya sa inyo ko na ibibigay ang mga yon. Nakakahiya naman po pero salamat Lola. Hiya, ikaw bata ka? Pipingutin ko yung tenga mo Papa Dudut, nakakalungkot ang pag-alis ni Lola pero kailangan niyang asikasuhin ang mga kailangan para sa bahay niya. Kung pwede nga lang na kahit isa sa amin ni Nene ay mag-absent para lamang masamahan si Lola ay gagawin namin. Kaso ang dami pong dahilan kaya medyo mahirap mangyari. Una ay wala nang rerelyebo sa amin dahil sakto lang ang dami ng konduktor sa biyahe ng bus. Nang sabihin ko kay Nene ang plano ni Lola ay hindi din niya maiwasang malungkot. Kaya nung umalis na ako para bumiyahe ay sila naman ni Lola ang nag-usap. Tulad ko ay ganon din ang naramdaman ni Nene, may halong pag-aalala at lungkot dahil wala kaming makakausap sa hintayan namin habang wala si Lola. Hanggang sa nangyari na ang plano. Kinailangan nang umalis ni Lola at sa biyahe ni Nene siya nakasabay. Ang bus kung saan kami nagkukonduktor ay parang bahay na din namin dahil 24 oras kaming nandun. Kaya naman kami ni Nene ay inaasikaso namin ang lahat na parang bisita namin sa bahay. Siyempre si Lola Gertrude ay mas espesyal ang trato ni Nene. Noong makarating sa istasyon sa Maynila ay alala si Nene dahil maghihiwalay na sila ni Lola. Ang dami daw bilin ni Nene kay Lola at si Lola naman ay natatawa na lang. Pakiramdam daw niya ay pupunta siya sa ibang bansa dahil sa mga pagkaaligaga ni Nene. Hanggang sa dumating ang kinabukasan at madatnan ako ni Nene sa hintayan namin na tahimik at mag-isa. Malungkot dahil wala akong kakwentuhan sa tindahan ni Lola. Kaya naman si Nene ay ganon din ang naramdaman. Nang makabalik naman ako sa amin ay nakita ko si Nene mula sa hintayan namin na para bang nakayuko. Doon ko nalaman na nahihilo pala ito ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko doon na nahihilo pala si Nene. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa kanya.
Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang at magpahinga sa bahay at ako na ang sasalo sa biyahe niya. Pero dahil 24 oras din akong bumiyahe ay hindi pumayag si Nene. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na huwag ko nang saluhin ang biyahe niya dahil kung ako din naman yon ay hindi ako papayag na 48 hours siyang nasa biyahe. Hindi na muna ako umuwi hanggat hindi nakakasakay si Nene at mga ilang minuto naman bago sumakay sa bus ay medyo umayos na ang pakiramdam niya. Nagbiro pa nga siya na baka kasi wala siyang kakwentuhan dahil wala si Lola kaya daw siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahilo. Kahit natatawa ako sa joke niya ay hindi pa din ako kampante na aalis siya. Sabi ko ay mag-absent na lamang ako pero wala ngang rerelyebong iba at sayang daw ang kikitain ko sa araw na yon. Kaya ang katapusan ay bumiyahe siya at umuwi ako. Hindi naman ako mapakali sa bahay at kada oras ay nagte-text ako sa kanya kung okay lang ba siya. Tumatawag din ako para lang alamin ang kalagayan niya. Nang mga oras na yon, Papa Dudut. Ito, Hello? Nasaan na kayo? nakatulog ka na ba? Parang hindi ka pa natutulog mula kahapon ah. Nakatulog naman ako. Yung totoo. Kasi naman, nag-aalala ako sa'yo. Ikaw naman mula kahapon pag alis ko halos kada oras tumatawag ka. Pinuyat at pinagod mo din ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw ang gusto kong malaman kung kumusta na. Nahilo ko pa din ba uli? Hindi na. O eto nag-aayos na lang ng konti dito sa estasyon sa Maynila. At maya-maya aalis na din tong bus. Mabuti naman. Ito, 12 oras ang biyahe namin pabalik. Sana naman ay itulog mo yon bago ka pumunta ng istasyon dyan sa atin. Nakatulog naman ako. Kahit putol-putol, nakapagpahinga naman. Ito, ang pagtulog ang pagpapahinga ng utak sa maghapong pag-iisip. Paano makakapagpahinga ang utak mo kung isip ka ng isip kahit natutulog? Sige na, itutulog ko na ito mamaya. Aantayin ko na lang na makalabas kayo dyan sa istasyon. O siya, basta ipangako mo matutulog ka ha? Nang diretso at huwag pagising-gising. Opo, Ikaw talaga? kamusta ka na ngayon? Katatanong mo lang yan kanina ha? Wala lang, gusto ko lang malaman. O para mapanatag ka, may ipapakausap ako sa'yo. Ipapakausap? Sino? Basta, Sandali, ayoko ng sorpresa. Sino yan? sandali lang. O eto na siya. Hello? Lola? Oh, parang nagulat ka naman. Masaya lang po. Pauwi na kayo? Oh, Ay, salamat naman. kumusta ka naman? Mabuti Lola. Panatag na ako kasi may kasama na si Nene pabalik dito. Oh, nagulat din siya nung makita niya ako Nakakatuwa naman at pabalik na kayo. Mas natutuwa ako. Nangulila ako sa inyo. Nangulila ako sa tindahan ko. At nangulila ako sa istasyon dyan. Nako Lola, hinahanap ka na ng lahat dito. Namiss na rin nila ang mga niluluto mo. Sabihin mo maghintay sila at magpapakain ako sa kanilang lahat. Parang ang saya niyo Lola. Ay kasi maganda kinalabasan ang pagpunta ko dito sa Maynila. Bakit Lola? Naayos namin lahat ng abogado ang mga kailangan. May bumili na din kagad ng lupa at bahay. Kaya eto, masaya ako at hindi ako masyadong nagtagal. Akala ko kasi mahihirapan ako sa pag-aayos ng lahat Eh mabuti pala at inasikaso na lahat ng abogado ko. Kaya puro papirma na lang at pakikipag-usap ang ginawa ko. Wow, magandang balita nga yan. Kaya yung sorpresa ko sinasabi sa iyo, ay nako, masaya din ako at naiayos namin. Namin? Oo, Nino po? ng abogado ko. Abogado? Sandali Lola, naguguluhan ako. Ano pong kinalaman ng abogado sa sorpresa nyo? Ay nako, basta malalaman mo na lang pagbalik ko dyan. Sige na nga po. Kahit naman mangulit ako, hindi nyo din naman sasabihin eh. Kaya hihintayin ko na lang kayo. Oo, eto at paalis na yung bus. Oh, eto na si Nene. Hello Nene. O paalis na kami kaya huwag ka na mag-isip. Magpahinga ka na. Oo, kampante na ako at nandyan na si Lola at may kasama ka. Oo nga. Teka, may nasabi ba sa'yo si Lola tungkol sa sorpresa niya? Naku, ayaw niyang sabihin. Basta malalaman daw natin pagbalik niya dyan sa atin. Si Lola talaga. O paalis na kami. Magpahinga ka na at magkita tayo
babay na. O eto si Lola. Ito! Oy, sige, magkita na lang tayo. Papa Dudut, humiyaw si Lola Gertrude at hindi ko alam kung bakit. Naibaba niya din ang tawa kaya wala na akong narinig pa. Akala ko ay mapapanatag na ang isipan ko pero dahil sa huling nadinig ko, ay mas lalo akong naaligaga, Papa Dudut. Agad ako nagpunta sa kapitbahay at ibinilin sandali ang mga anak ko. Matapos yun ay tumakbo na ako sa istasyon at gusto kong alamin sa opisina kung may balita na sila sa bus ni na Nene. Hindi po kasi sinasagot ni Nene ang telepono niya, kaya naman mas lumakas ang kaba ko. Mga ilang minuto pa ay nakabalita na ang opisina. Sumagot na sa kanila ang driver ng bus. Alam na ng opisina ang nangyari pero ayaw munang sabihin sa akin. Nakiusap na lamang ako para masabi lang nila. Pinakalma nila ako at saka sinabi ang nangyari. Hinimatay po pala si Nene habang nagbibiyahe. Sinabi din naman nila na huwag na akong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya. Mabuti ay konti lang ang pasahero noon kaya sa likod pinahiga si Nene. May malay na ito pero kailangan munang magpahinga. Mangiyak-ngiyak po ako noon at wala po akong magawa para kay Nene kasi malayo po siya sa akin at hindi ko na po muna siya tinawagan. Inisip ko na mas mabuting makapagpahinga siya at nagdasal po ako ng nagdasal habang nakaupo sa aming hintayan. Ilang oras pa ay nakita ko na ang parating na ang bus na sinasakyan nila Nene. Papa Dudut, halos matumba ako nang makita ko na may ibinaba na katawan. Buhat-buhat ng ilang lalaki sa bus. Napahiyaw ako at isinigaw ko na ang pangalan ni Nene, Papa Dudut. Nene! Ito! Nene! Nene! Ito! Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Ito! Si Lola! Oo nga pala. Nasa si Lola? Ito! Wala na siya! Ano? Katawan niya yung ibinaba at dinala sa opisina. Ano? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya habang binabantayan niya ako. Ako yata ang may kasalanan. Masyado ata siyang nag-alala sa akin. Hindi naman siguro. Lola. Uminahon ka. Baka kumapano ka din. Nung manikip ang dibdib niya, itatakbo pa dapat namin siya sa ospital. Pero sinabi ni Lola na wag na. Nararamdaman na daw niya na hindi na siya aabot. Pinilit ko siya pero nakiusap siya sa akin. Idiretso na lang daw namin ang biyahe at gusto niyang makabalik siya dito agad. Diyos ko, Lola. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya iniwan. Marami siyang gustong sabihin pero sabi ko huminahon na lang para hindi manakit lalo ang dibdib niya. Ano ba nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganon? Inamin niya na sa Maynila palang hinahapo na siya. Kaya nagmamadali din siyang ayusin lahat at gusto niyang makauwi agad. Dahil alam niya daw na mangyayari ito. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ewan ko kay Lola. Sana sinundo ko na lang siya. Lola! Ito, may sinabi sa akin si Lola. Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta niya sa bahay. Ano daw yun? Ito, kaya pala ibinenta ni Lola ang bahay. Dahil yung pinagbentahan, gusto niyang ibigay sa atin. Para daw magamit natin sa pag-aaral ng mga bata hanggang makapagtapos sila. Ano? Yan ba yung sorpresa na sinasabi niya? Oo. Kung papipiliin ako, hindi ko pipiliin ang sorpresa niya.
Mas gugustuhin ko na mabuhay na lang si Lola. Alam ko, hindi nang hiling ko. Diyos ko. Nung mahimatay ako, hindi niya ako iniwan. Hawak niya ang kamay ko habang bumabiyahe kami. Tiniis niya siguro yung nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa akin. Pero hindi niya na kinaya. Lola, mahal na mahal ka namin. Laksan natin ang loob natin. Kailangan nating ayusin ang lahat para kay Lola. Oo, Pero huwag mong kimkimin. Kailangan mo ding mailabas ang nararamdaman mo. Nene. Patay na si Lola. Isipin na lang natin na tahimik na siya. Na mas maayos na ang pupuntahan niya. Wala na siyang magiging problema. Kaya pala kahapon, Anong ibig mong sabihin? hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko alam, parang lumapapikit ako. Parang nakita ko si Lola. Sinabi na wag daw ako mag-alala at magiging maayos ka. Saka siya nagpaalam. Diyos ko. Kinabayan ako ni Lola. Hanggang sa huli, hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa huli. Paglilingkuran natin siya. Tayo lang ang kamag-anak niya. Kaya tayo lang ang mag-aasikaso sa kanya. Nandiyan na pala ang ambulansya. Halika na. Lola. Laksan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Lola. Oo. Papa Dudut, ang sorpresang sinasabi ni Lola ay ang pag-iwan sa amin ng pinagbentahan niya ng bahay. Kaya pala minadali niya na maayos ang lahat dahil mawawala na pala siya. Ang pinagbentahan ng bahay ay para daw sa mga anak namin. Pero hindi siya nawala na walang iniwan sa aming mag-asawa. May bank account na iniwan si Lola na sinabi niya sa abogado na ibigay sa amin sa oras na mawala na siya. Malaking halaga ang laman ng nasabing bank account. Nakasad pa sa huling habilin ni Lola na para daw yon sa retirement namin. Kami na raw ang bahala kung ano man ang gusto namin gawin sa pera. Para sa amin daw talaga ang halagang yon. Ang bahay at tindahan ni Lola ay pinangalan niya din sa aming mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na wala ang mga iniwan ni Lola Gertrude, ay asikasuhin pa din namin siya sa huling sandali niya hanggang sa mailibing. Kaya ginugol namin ang buong panahon namin para mabigyan ng magandang pamamaalam si Lola Gertrude. Papadudod sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming hindi nagkukonduktor na mag-asawa. Si Nene po ay tinuloy ang tindahan ni Lola. Doon na din po kami nakatira sa bahay ni Lola Gertrude sa loob ng istasyon. Binitawan na namin ang dating inupahan, ako naman po ay nasa bus line pa rin po. Pero hindi na bilang isang konduktor kundi bilang empleyado na sa opisina. Kaya nilalakad ko lang ang opisina mula sa bahay namin dahil pareho naman po itong nasa loob ng istasyon. Napakasaya ng mga bata dahil kay Lola. Sa pagmamalasakit niya sa amin ay araw-araw na kaming nagkakasama. Normal na para sa amin na buo ang pamilya sa pang-araw-araw. Isinulat ko po ito bilang pagpupugay kay Lola sa pagiging instrumento niya sa aming buhay at pasasalamat sa pagbubuklod sa amin ng aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papa Dudut Stories.